Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang inyong tatamuhin at kayo'y magiging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kaya mo bang mahalin ang iyong kaaway? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikapitang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng isang kautusan. Alam ko ay marami sa inyo ang mapapakamot na lang sa ulo. Utos kasi ng Panginoon na ibigin ang ating mga kaaway at gawan ng kabutihan ang mga taong nakagawa sa atin ng kapanian. Iisa lang malamang ang inyong magiging reaksyon. Hindi ito magiging madali. Sa ating panahon kasi, kabaliktaran ang mga itinuturo. Ang katuroan sa atin kasi ay pagganti sa ating mga kaaway at paggawa ng masama sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Ang bagay na ito, unti-unti nang nagiging bahagi ng ating lipunan at kultura sa ngayon. Ang nakikita natin sa ating paligid
at sa ating lipunan, maging sa mga panuorin sa mga telebisyon ay kailangan makabawi sa mga taong nanakit sa atin at patayin ang mga taong itinuturing ng lipunan na masasama at kriminal. Sabi ko nga, ang itinuturo ni Jesus ay taliwas o kontra sa mga itinuturo ng ating lipunan. Ang turo kasi ni Jesus ay pagpapakita ng pagpapatawad at pagmamahal na maghahatid sa atin ng kapayapaan. Oo, mahirap gawin. Pero paano nga ba natin ito magagawa? Ang unang hakbang dyan ay pagsuko ng lahat sa Diyos at paglimot sa sarili. Huwag mo pakinggan ang iyong sariling damdamin at mga sinasabi ng mga tao. Ang pakinggan natin ay ang tinig ng Diyos na nagsasabing magpatawad ka. Siguro ay napakinggan na natin ang kwento ng artista si Cherry Pie Picache. Kilala siya bilang isang taong reliyoso. Subalit nakaranas siya ng isang matinding dagok sa buhay. Pinatay ang kanyang ina ng taong kanilang pinagkakatiwalaan, ang kanilang kasambahay. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mapapatawad ba ninyo ang taong pumatay sa nanay ninyo? Maganda ang kanyang ginawa. Isinuko niya ang lahat sa Diyos, lahat ng kanyang galit at kapuotan. Nagawa niyang limutin ang kanyang sarili sa mamagitan ng hindi pakikinig sa mga nararamdaman niya at sa mga sinasabi ng lipunan. Bagkus sa tulong at biyaya ng Diyos, nagawa niyang yakapin at patawarin ang taong pumatay sa kanyang minamahal na ina. Harinawa, sa pagpapatuloy ng paglalakbay natin sa ating pananampalataya, hingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos upang tuluyan nating patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng kamalian at kasamaan. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pagsunod sa inyong kautusan na magpatawad sa aming mga kaaway. Hilumi mo po at tanggalin ang lahat ng galit at puot sa aming mga puso. Amen.